panggap na magnanakaw. Oh, hindi. Ikaw naman. Nang magkaharap sa barangay, ano humarap sabi? po yung mga polis, Ano kasama po sabi? yung ginang Ano na kanilang sabi ng hinuhuli. pulis? Humingi ng paumanhin. Humingi na sorry. Nagkamali daw po sila. Nagkamali na ninakawan. Hindi! Sibak sa pwesto. Naku, grabe po ang video nito. Caught on cam. Sibak nga po sa pwesto ang 7 pulis. Nabigla na lamang pumasok at nanghuli po sa isang tindahan sa Taguig City. Sa video, makikitang laking gulat ng isang ginang at ng kanyang mga anak nang dumating ang mga pulis. Pinabasa pa sa kanyang papel na umano'y isa daw arrest warrant. Pero dahil wala raw nakalagay kung ano ang kanyang kaso, pumalag po si Mrs. Hindi na nakita mga sumunod na nangyari sa tindahan dahil winasak ng mga pulis ang CCTV. Pero po ayon sa ginang, tinangay ng mga nanghuli ang pera mula po sa tindahan niya na aabot po sa 80,000 piso at maging ang kanilang mga cellphone. Sa pilitan din daw siyang isinakay sa police mobile at sinabing dadalhin sa barangay. Pero tila hindi raw ibababa ang ginang kaya nang madaanan ng mobile sa barangay. Tumalon. Ang kwento po kasi dito nung ginang, sumama siya. Kahit na yung arrest warrant, medyo skeptical na siya. Sabi, dadalhin siya sa barangay. Yung sasakyan, dumaan sa barangay, nagulat siya, lumampas. Paglampas, tumalon po siya, maging yung isang bata na nandun sa Hindi mobile. nabagok yung ulo. Tinamaan yung ulo ng bata. Tumama po sa semento. Yun ang sinasabi po nung ginang. Ilan silang pulis? 7. Alam mo, Dyan sa Taguig. Alam mo kasi usually yung mga, di ba yung mga tulisan, mga hold-upper, magnanakaw, nagpapanggap na pulis, di ba? Ito baliktad. Ano ito? Mga pulis to na nagpapanggap na magnanakaw. Oh, hindi. Ikaw naman. Nagpapanggap na magnanakaw. Anong ginawa nila? Eh, di ba nagnakaw daw? Kinuha daw yung pera sa na tindahan? aabot sa 80,000 piso. So ito yung mga pulis na nagpapanggap na magnanakaw. Ito, matindi dito. Moonlighting na mga magnanakaw. Nang nagkaharap sa barangay, ano humarap sabi? po yung mga polis, Ano kasama po sabi? yung ginang Ano na kanilang sabi ng hinuhuli. pulis? Humingi ng paumanhin. Humingi na sorry. Nagkamali daw po sila. Mali daw po yung kumbaga Nagkamali na ninakawan. Hindi! Hindi! Nagkamali daw ng sinervan ng warrant. Yun ang sinasabi. Nagkamali. Oo, nagsorry mga pulis. Okay. Pero, Mhm. ang sabi ng ginang, hindi na po naibalik ang pera. Hindi, mali yun. Ang sabi ng ginang, doon kayo sa presinto magpaliwanag. Ay, ganon? Pero hindi, ito seriously mga kapatid, humihingi po ng tulong itong ginang sa NCRPO. Ang sinasabi niya, natatakot po siya para sa kanilang Ay, oo kaligtasan. naman, Yun ang oo. sinasabi niya. Sa ngayon po, iniimbestigahan na ng National Capital Region Police Office ang insidente at nasibak na po itong mga pulis na sinasabi. Ay, yung sibak na yan, ano lang yan, relieve lang yan. Pinost kasi ito online, baby. Kaya nga, relieve Oo. lang yung mga pulis, hindi Yun na tanggal nga, sa serbisyo. hindi pa tanggal. Dapat yan summary dismissal proceedings. Oo, hanggang sa dulo. Hindi, ngayon, dapat si DILG chief. Dapat may makausap ka tungkol dyan. Remulia, sige. Pwede natin kausapin. Dapat kausapin o mo. para i-bypass na itong kanilang mga hepe-hepe kasi pwede ka din dumiretso na sa Napolcom yan. May kung tawagin na summary dismissal proceeding kasi kapag sila baka magtakipan yan. Malay mo kung may, di ba? Alam mo na, may timbre sa taas. Yan may nga quota. po. Oo, ito nga po yung unang ipinost online at nag-viral kaya po ngayon nasa mga balita na. Oo, 7 pulis po ito. Yung post online ay Pulis may ano ito? Tagig? Tagig. Oo. Yun. At mainam nga po na may PIO sila. Kasi nga maganda rin po na meron po nagpapaliwanag na hindi daw ito po they do not tolerate itong ganito pong uri ng mga pangyayari. Kasi nga ang problemang pampulis, pulis din po ang solusyon. Right? Sige. So ironic. And your ironic. question, Wow. your question, maboy, na hindi ba isa sa publiko mga pangalan ay may punto sa aspeto ng paano nga naman yung mga nagawa ng ganyan. Kung sakali man na di Opo, first time at gusto magreklamo, paano malalaman? May suggestion ako sa iyo. Oh, sige. Ma'am, kasi kung ikaw talaga nagpupursige dyan, pumunta ka doon mamaya sa kanilang hearing sa fiscal's office, sa prosecutor, kunin mo yung mga pangalan, i-broadcast mo bukas dito. Bawal daw. At ako magiging abogado mo. Oo, hindi daw po pwede yun. Meron daw karapatan itong mga inaakusahan. Mga pulis. Oo. Hindi. Meron silang right. Hindi, ano mo? Pwede maging isang case study. Sige. So ang akin, bigyan ka namin ng service vehicle. May pagkain? Yes, pati Free sa food? News 5 kasi sa palagay ko yung News 5 dito ay papayag.
para mailantad natin. So, ila-live report pati yung ko? mga file nila Oo. doon sa PNP. Ano yung kanilang... Gagawin mo akong case study? Oo. Hindi. Kung makakasuhan ba ako o hindi? Kung ilalantad ang mga pangalan? Oo. Bakit parang gusto mo akong mapahamak? Ha? Oo. Pero kasi di ba naalala mo before pag Sige. may mga police involved na nabibigay yung pangalan ngayon, bawal na eh. Hindi na pwede agad sabihin yung mga names nila. Oo. Pwede, kung gugustuhin. Oo. Meron pong mga sumasang-ayon dito. May nagsasabi nga po na maganda itong choice na ito. Talaga daw pong napapanahon na ito at meron daw pong track record sa mabilis na aksyon itong si incoming Secretary Vince Dizon, right? Vivencio Vince Opo. Meron din po Dizon. mga nagsasabi ngayon pa lang din na sandali lang, tandaan natin kung ano yung mga kontrobersyang kinasangkutan yan, etc. At kagaya po ng napakarami pong mga appointees, no, ng presidente, nagpalit. So bigyan po natin ng benefit of the doubt din po muna, no? Hintayin natin kung ano po ang kanyang ma-deliver para po sa bayan. Pero ngayon pa lang po ang atin ho dito sa ating pong kaibigan na si Vince Dizon, ang ating po alam nyo na marahil kung gaano kabigat ang responsibilidad dahil ang inyong sektor magmula sa himpapawid sa yung airport issue natin, right? Yung pong land transportation, yung pong maritime natin, okay? At dito po sa land transportation na ito, iba't ibang mga sektor ito, sa tren at sa mga sasakyang panlupa. So doon pa lamang po sa train, ang laki na ho ng ating problema. Kaya ngayon pa lang po na nanawagan na sa inyo ang ilang mga sektor na unahin nyo yung mga problema po sa existing project sa usapin ng right of way at yan ang challenge dyan. Ang ating nga pong naulinigan na napakalaki ng problema po dito sa mga proyektong ito na ongoing at yung pong mga deal na pinasok nung past administration sa usapin po ng funding. Kaya daw po talagang ang sakit ng ulo ni Ginoong Bautista. Sa MRT 7 pa lang, ito po yung inaabangan namin, ako mismo, kasi makikinabang kami dito, dadaan to sa amin sa Commonwealth Avenue eh. At marami pong mga mag-aaral, marami pong mga manggagawa ang nag-aabang nito. Doon pa lang po sa final station nito, hindi ma-resolba. At maging mismo ho itong outgoing na USEC for Rail na si Regino, nagsasabi na kahit na po si Batman di kakayanin ito, kahit na po si Superman di kakayanin ito, Justice League na daw po ang kailangan dito. Meaning, talaga pong pagsasama-samahin na silang lahat, si Wonder Woman, si Palos, si Captain Barbell, lahat na po ang kinakailangan magtulong-tulong. Correct. At ang malaking issue rin po dito, yung corruption, mga kapatid. Sa usapin din po noong mga pagpayag ng ilang LGUs doon sa pagtitirikan ng mga istasyon ng tren. Hindi maitatanggi. Yung usapin po ng right of way, yun, naku, sa simula pa lamang MRT 7, ang dami na hong problema kinakaharap niyan. Kaya nag-aabono na po mismo yung pong proponent ng proyekto kasi nga ang gobyerno napakatagal kumilos. Saka naman nakakita, di ba, yung lupa na tatamaan ng proyekto ng gobyerno, kapag nagbabayad ng buwis, ang deklarasyon po, mababa yung balor. Pero kapag napukukunin, expropriate po ng gobyerno, iba na ang presyo. Pumapayag naman po ang hudikatura. Kaya dito malaking bagay din yung mawalang galang lang, yung din pong involvement sa usapin ng right of way ng mga RTC. Kasi silang pumipigil dito. Sa ibang mga mauunlad na bansa, kaya po ang bibilis ng kanila pong proyekto natatapos agad-agad kasi kapag ang estado na, mawalang galang lang po sa mga property owners na tinatamaan ito, kapag estado na po ang gumagalaw at kumikilos sa isang napaka-importanteng proyekto, tabi kayong lahat. Pero hango din po sa ating pong saligang batas, kinakailangan pong dumaan sa proseso at yung pong eksakto lang, di ba? Yung pong hindi rin lugi pagbabayad ng estado doon sa expropriation na gagawin po nila. Okay, so ito na lang Skyway eh. Ilang taon ang inabot, lumiko pa siya. Yung Skyway na nag-adjust. Diba? Kasi ang tagal ng gobyerno. So dito ngayon, ito number one problem ni Vince.
para po sa pagbibigay po ng maagang accomplishment kay Pangulong Marcos Jr. at sa buong bayan. Kasi nga siguro nababagalan po si Pangulong Marcos, pero kung naging mabagal yung una, gaano magiging kabilis dito? Gaano magiging, di ba, kapaspasan ang kilos ni Vince kung korte pa rin ang makakalaban ng gobyerno? Ha? At maging yung pong mga sinasabi din po na, alam niyo na, yung mga hindi may tatangging korupsyon. Magkano Korean? Yung common station na lang, ito po ang pinakamalaking problema niya rin dyan. Dahil mismo po sinasabi ng mga taga-DOTR na may problema ito. Pansinin po ninyo, ikaw Seth, araw-araw kang dumadaan dyan, di ba? Sa MRT7, sa common station sa may EDSA. Yes. Pansinin po ninyo, gaano kabilis ang development o accomplishment. Pansinin po ninyo, pag dumadaan kayo dyan, ikaw dumadaan ka dyan, di ba? Ako everyday. Everyday. Nakikita mo ba? Well, yung parang walkway na ginawa nila, inabot ng mga parang 8 buwan. Hindi ako sure kung ilan yung exact, pero matagal nga. Ngayon, pinapailawan na nila yung viaduct, meaning po yung dadaanan po nung release ng tren para tumawid-tawid sila. Ang sinasabi po ng mga taga-DOTR, may problema sa design. Naku po, yan. Oo, may problema sa design. At yung pong kontratista, ilang taon na pong delayed. Hindi pa rin pinagmumulta ng DOTR. Bakit? Ayun nga. Hindi po, kumbaga, pag ikaw, kung matatapos ho ng proponent yung MRT7, hanggang saan siya titigil? Dapat ang tigil niyan, doon sa common station para pwede ka na mag-change train. Pero yung common station ngayon, ilang taon nang delayed. Ito pong construction company na BF na construction company. Yan sinasabi taga-DOTR. Yan po ay dito pa lang sa MRT3 at MRT7. Ilan pa ito? Itong LRT1 extension. Hirap. Hindi ba? Kaya, Daming sakit ng ulo. Kaya si Vince Dizon, sa dami po ng mga pumupuri sa appointment niya, titignan natin ang kanyang galing dito na alam po naman natin, we appreciate po yung kanyang, kumbaga, sabi nga, tapang at lakas ng loob mo na pumalit ka dyan. Hindi ho basta-basta ang posisyon yan. Totoo. Hindi basta-basta ang departamento yan. Hindi pa kasama dito yung land transportation. Itong problema ng mga jeepney drivers. Ang first order of business para kay Vince, Secretary Vince, palitan mo yung dala ni Bautista na USEC for land transportation. Palitan mo din siya. Dapat gumawa ka ng tao mo mismo, para nakakaintindi sa actual na sitwasyon. Kasi ngayon, bulag ang presidente. Binulag nila sa katotohanan na hindi po tama yung kanilang accomplishment doon sa mga pumayag na mag-consolidate.